Magandang araw sa inyo mga ka-backyard. Welcome po ulit dito sa ating panibagong episode. So sa araw na itong mga backyard ay nag-check po tayo sa ating mga alagang mga breeders. So napansin ko po dito sa atin pong mga breeders ay meron pong isang inahin na naglilimlim kahit na wala naman pong itlog. Ito po ay Black Axolotl. So dapat po ay gawan po natin yan paraan kasi po ay hindi po dapat naglilimlim ang mga Black Axolotl at saka itong mga kahit na anong breed ng heritage chicken kasi po ay target po natin dito ay mataas na egg production. So dapat po ay hindi po talaga naglilimlim ang mga Black Axolotl. So sa araw na to ay gagawa na po natin ang paraan para po ay matigil po yung pagiging broody po ng ating mga inahin na naglilimlim kahit na wala naman pong itlog. So panoorin niyo pong video na to mga backyard. Let's go! So mga backyard, ito pong mga manok natin ay halo-halo na po ito. Meron pong native chicken, merong mga heritage chicken, at saka meron pong mga upgraded native chicken. Ito pong mga native chicken na mga inahin ay malaya lang po silang nakagala. Dahil po ay ang mga roster natin dito ay meron tayong pure na Rhode Island Red, pure na Black Axolotl, at saka mga Huluano. So kahit anong roster po niyan ay pwede pong makipag-mate sa ating mga inahin na mga native chicken. Kapag po ang native chicken ay nakipag-mate po sa roster na Huluano ay native chicken pa rin po ang kinalalabasan niyan. Kapag naman ang native chicken na inahin ay nakipag-mate sa roster na pure heritage chicken tulad ng pure Rhode Island Red Rooster, ang mga anak po niyan, ang kinalalabasan po ay tatawagin na po nating upgraded native chicken. So sa mga pure natin ng mga breeders ng mga heritage chicken ay nakasiparate po talaga sila ng kulungan para po ay makapagpalabas pa rin po tayo ng pure. So dapat po ang mga heritage chicken ay hindi po naglilimlim. Kinukolekta po natin ang mga itlog niyan at ini-incubate po natin. So kapag po ay may naglilimlim ay dapat po nating pigilan. So mga backyard ay puntahan po natin itong Black Axolotl na naglilimlim kahit na wala naman pong itlog. Ang tawag dito ay nag-broody sila. Broody yung ganitong klaseng inahin ng manok. So puntahan natin dito mga backyard. Ito po yung mga Black Axolotl natin ng mga breeders. Apat na inahin po ito tsaka isang tandang. Tatlo na lang po ang nandito sa baba kasi yung isa po ay naging broody po. Naglilimlim po siya kahit na wala naman po siyang itlog. So ito siya mga backyard. Ito po yung Black Axolotl na inahin na naglilimlim kahit na wala naman siyang nilalabas na itlog. So dapat dito ay hindi dapat ito naglilimlim kasi nga gaya ng sinabi ko kanina ay dapat makuha natin yung expected natin ng mga itlog na dapat maibigay nila. Kapag po ay naglilimlim siya ay posible po nga ay hindi siya mag-iitlog na, tumitigil siya sa pag-itlog. Kaya gawan po natin ito ng paraan. Pwede pong may itlog dito pero sure ako hindi po sa kanyang itlog na to. So check natin, tingnan natin. So ito, mayroong isang itlog. So
hindi maganda to kasi nililimliman niya to. Dapat ito ay nasa incubator. So pagka ganito, dapat tanggalin natin yung itlog kasi baka mag-develop yung fertility nito. Pag nag-develop ay sigurado mamamatay lang dahil hindi natin hindi natin ma-incubate. So ilipat lang muna natin to at dito sa kabila. Mamaya mag-harvest tayo ng itlog. So ilabas muna natin itong inahin na ito. Obserbahan po natin. Labas muna tayo. So yan ganito yung mga broody na mga inahin. Kung napapansin nyo ay itong black slurp na to ay nasa isip niya ay meron siyang nililimliman na itlog. So gawa natin ito ng paraan. So ang gawin po natin dito ay para po matigil niya ang kanyang kalukuhan ay ihiwalay na po natin siya sa kanyang mga kasama at ilayo po natin siya sa kanyang pugad. Ang gawin natin dito ay paliguan muna natin siya. Pagkatapos ay ikulong po natin sa separate na kulungan para po ay matigil po itong nasa isip niya na parang meron siyang sisi o kaya namang itlog. Siguro ay ihiwalay na lang muna natin siya sa loob ng 3 to 5 days. So yan, paliguan na lang muna natin siya at nang matanggal yung stress sa kanya. So ang gagamitin po natin na shampoo ay ito pong wash out. Nasa 16 pesos lang po ito. Ito po may presyo pang nakalagay. 16 pesos po ang bawat isa nito. Itong isang sachet. Tapos ay dito po sa likod ay meron pong mga instruction dito. So sa bawat isang sachet po ay pwede po sa 2 galon na tubig. At kakasya na po dito ang 10 pirasong manok sa 2 galon na tubig sa isang sachet po. So nabibili lang po ito sa mga aggregate supply at pwede po kayong gumamit ng kahit na anong brand ng shampoo basta para sa mga hayop. So meron po tayong isang balding tubig dito at ihalo na po natin itong washout. Nakakatulong po kasi ito para po matanggal po yung mga hanip sa katawan nila, yung mga kuto po. Para po ay matanggal po yung stress nila at pagkatapos nito ay makondisyon sila. Nakakatulong din po ito para manimbalik po yung kintab ng kanilang mga balahibo. So yun, ihalo lang po natin sa tubig. Mix po natin ng mabuti at nang may mga bula-bula na parang lumabas. Ganito lang po. So ang pagpaligo ay ilublob lang po natin sila sa tubig. Ganito lang po. So napansin ko po dito ay parang nagustuhan niya ang tubig na to. At kung makikita nyo ay hindi siya malikot. So make sure lang po na talagang nababasa po yung katawan nila para po ay matanggal po yung mga hanip at saka yung kuto. I-massage lang po yung mga parts na may mga balahibo, itong sa parte ng mga pakpak, sa likuran at sa taas po na parte nila, ito po mga palong, yung mga mukha nila ay parang i-massage lang po natin ng konti. At pagkatapos ay ilublob po na isang beses, mabilisan lang po. So okay na po ito. So napaliguan na po natin tong manok na to. Sana po ay bumalik na yung sa dati niyang katinuan. Pagkatapos paliguan ay ikulong po natin at ibilad na lang muna po natin siya sa sikat ng araw para po ay hindi po malamigan at madali po silang matuyo. So dahil po ay ang isang sachet ay kaya po ang 10 manok, ay isama na lang din po natin itong ibang mga manok para po ay hindi po sayang itong
wash out kasi 10 pirasong manok po ang pwedeng paliguan sa isa pong sachet. Kailangan din po kasi nating paliguan paminsan-minsan itong mga alaga na po nating mga manok para po ay gaya ng sinabi ko ay para po ay matanggal po yung kuto at saka yung mga hanip sa katawan nila. Dahil po kapag masyado na silang marami ay nakakapagbigay po yun ng matinding stress sa ating mga alagang manok. So yun mga backyard, natapos na po natin silang paliguan. Ito pong broody na hen ay pagkatapos pong matuyo niyan, kapag natuyo na po yan ay ihiwalay talaga po natin sila muna sa kanyang mga kasama. Ihiwalay muna natin sila, ilagay muna natin sila sa sa hiwalay na kulungan. Siguro mga 3 to 4 days hanggang 5 days. Hanggang sa nagpakita siya ng magandang resulta. So yun mga backyard, dito po nagtatapos ang ating video. Sana po ay nagustuhan niyo ang video na to. At kung nagustuhan niyo po ang video na to, paki-like, share, and subscribe naman po para po ay gaganahan pa po tayong gumawa ng mga panibagong video. So maraming salamat po sa pagpanood ng video na to. Hanggang sa muli po, paalam na muna.